mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang mga bagay na imposible na naging posible. Dahil ayon sa 1 chapter 11 verse 40 to 44, sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nito ang bato. Tumingala sa Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya at nang makalakad siya." Ito mga anak ay kwento tungkol kay Lazaro na 4 ng araw na patay na. Di po ba pagpatay ng isang tao ay pag-4 na araw ay mabahong-mabaho na yan dahil bulok na ang ating mga internal organs. Di ba? Wala na, hindi na nagfa-function ang ating mga kidneys, ang ating puso, yung dugo natin ay nangingitim na. So ang baho na talaga. Kaya nga sabi ni Martha sa 1 chapter 11 verse 39, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." So yun yung paniwala ni Martha mga anak na talagang mabahong-mabaho na si Lazaro dahil 4 na araw na siyang patay. Pero ang sagot ng ating mahal na Panginoon na kapag ikaw ay sasampalataya sa Diyos, makikita mo ang kaluwalhatian niya. Amen. Praise the Lord. Mga anak, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible. Kaya kung ikaw man ngayon ay may matinding karamdaman or sa palagay mo or inisip mo na wala ng kalunasan ang iyong karamdaman, naku mga anak, magtiwala ka sa ating Diyos na buhay, manalangin ka, panghawakan mo ang kanyang mga pangako dahil ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Lahat ng bagay ay kayang-kaya niyang i-reverse. Katulad na lamang kay Hezekiah, na si Hezekiah ay sinabihan ng siya ay mamatay na dahil sa kanyang karamdaman, yung kanyang sugat na wala ng kagalingan. Pero si Hezekiah ay hindi niya inangkin yun. Talagang lumuhod siya, nanalangin siya, nanampalataya siya na kaya siyang pagalingin ng ating Diyos na buhay. Yan ay ayon sa 2 Hari, chapter 20, verse 1 to 6. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan." At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Amen. Praise the Lord. O narinig niyo mga anak, nagbago ang pasya ng ating Diyos na buhay para kay Haring Ezekias dahil sa kanyang
marubdob na panalangin. Talagang lumuhod siya, nanalangin siya sa ating Diyos na buhay at sinabi niya na, Lord, tapat akong naglilingkod sa iyo. Sumunod ako sa iyong mga kalooban. Kaya Lord, habaan mo pa ang aking buhay. At dahil doon, sa kanyang pagluha ay narinig siya ng ating mahal na Panginoon. At dinagdagan pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Kaya mga anak, kung meron ka man ngayon ng may malubhang karamdaman na iniisip mo na wala kang kagalingan, naku mga anak, sa Diyos meron. Gagaling ka pa at babalik pa ang iyong sigla, manalig ka lamang. Kaya pray ng pray ng pray mga anak at sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Isa din ako mga anak sa buhay na patotoo kung paano ako pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam niyo pang mga anak, way back 2010, ay grabe ang laki-laki ng aking tiyan mga anak. Na animoy 3 bata sa loob ng aking sinapupunan. Na kung makikita mo ako noon, ang makikita mo sa akin ay balat, buto, ugat. Yung ang lalaki ng mga ugat na naglalatay mga anak. Na napakalaki ang tiyan. Ganon. I-picture out mo yan mga anak. Na parang buto na lang na nilagyan ng balat. Tapos makikita mo na yung mga ugat, na ang lalakihang mga ugat na naglalatay sa iyong katawan. Ganon mga anak. At yung tiyan na napakalaki, na para bagang isang butete na napakalaki. Ganon mga anak. At ako noon mga anak talagang pag nagsisiar ako, gapang mga anak, hindi talaga ako nakakalakad. Ganon. Ang dami-daming nakatingin sa akin, ang dami-daming nangangamba na inisip na nga ng iba na wala na, hindi ko na kayanin, hindi ko na malalampasan ang karamdaman na iyon. Grabe talaga mga anak. Pero kumilos ang ating Diyos na buhay. Dahil iniiyakan ko talaga siya mga anak. Araw at gabi akong umiyak. Nanalangin ako sa Kanya. At hindi nga talaga sinungaling ang ating mahal na Panginoon. Talagang andun, sinagip talaga niya ako mga anak. Talagang nagpadala siya ng maraming anghel upang ako ay makaligtas sa karamdaman na yun. Upang malampasan ko ang tindi ng hirap. Grabe mga anak, ilang taon ko yun dinanas. Ilang taon ko yun sinasakripisyo na kahit isang metro, hindi ko na yan malalakad. Yung sakit, yung kirot, yung manginginig ka na talaga sa sakit. Grabe, naranasan ko yung talagang yung lumalatay na yung mga pawis sa katawan mo, luluha ka na sa sakit, lalo na pag sa tuwing ako'y nire-reglan ako. Dahil hindi na rin makalabas yung dugo sa akin, mga anak, dahil meron ding nakaharang na yung bukol sa aking puwerta. Ganun mga anak, ang hirap ng aking dinanas. Pero eto ako ngayon, nagpapatuto sa inyo mga anak na talagang ang ating Diyos na buhay ay hindi sinungaling. Tapat siya sa kanyang pangako. Basta manalig ka lamang, manampalataya ka lamang sa na panghawakan mo ang kanyang mga pangako. At ayon pa sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Yes mga anak, sa pamamagitan ng latay na natamo ng ating Diyos na buhay, tayo ay pinagaling ng ating mga karamdaman. Pinagaling tayo physically and spiritually. Yes mga anak, dahil ang Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoong Hesus, ang nagsasakripisyo nang sa ganun ay hindi natin danasin ang kamatayan na yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Yan ay ayon sa Roma chapter 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So mga anak, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesus, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basta manalig lamang tayo mga anak. Manampalataya lang tayo sa Kanya ng buong buo. At kung ikaw man ay dumanas ng matinding kahirapan or matinding talagang iniisip mo na hindi ka na makakaahon sa kahirapan, mga anak,
mag-pray ka lang. Alalahanin mo mga anak na nangangako ng ating Diyos na buhay na tutulungan niya tayo at susupply niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Dahil ayon sa Filipos chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Kayang-kayang i-reverse ng ating mahal na Panginoon ang ating buhay, mga anak. Kaya naghikahos ka man ngayon, iniisip mo na talagang napakahirap ang buhay mo ngayon. Naku mga anak, ang dami nang dumanas ng ganyan. Pero tingnan mo ang buhay nila ngayon. Napakaganda na ang buhay nila. Dahil nanampalataya sila mga anak. Wala kasing imposible sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay mga anak ay posible. Kayang-kayang baguhin ng ating mahal ng Panginoon ang ating estado sa buhay. Manalig ka lamang. Magtiwala ka lamang sa pangako ng ating Diyos na buhay. At kung ikaw man ay napanghinaan ng loob, naku mga anak, huwag kang mag-alala. Manalangin ka lamang dahil ang ating mahal na Panginoon ay kayang-kaya kanyang palakasing muli. Dahil ayon sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yes mga anak, pinagkalooban tayo ng ating mahal na Panginoon ng Holy Spirit na siyang tutulong sa atin. Siya yung tutulong sa atin mga anak para tayo ay makaiwas sa mga kasalanan, para bumalik ang ating sigla, para hindi tayo panghinaan ng loob. At ang hinding-hindi kayang i-reverse ng ating mahal na Panginoon ay ang kanyang mga pangako. Dahil ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Yes mga anak, kahit ikaw ay hindi tapat, kahit ikaw ay napakatigas ang iyong mga ulo, kahit ikaw ay talaga namang mga anak na hindi ka sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, siya mga anak ay laging tapat. Yes mga anak, basta ikaw lamang ay magsisisi, ikaw lamang ay tumalikod sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa Kanya, naku mga anak, kayang-kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon ang iyong mga pangangailangan. Lagi siyang tapat mga anak sa Kanyang mga pangako. Amen po? So yun lamang po mga anak, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.